dito. Ayan. Panoorin natin. Bye. You're going now? You book in drive? Yeah, I book in drive. Good morning! Good morning! Kamusta po kayong lahat? So, time check, 9:53 ng umaga. And iniintay namin yung in-drive ni Champ. Paalis na siya. Ayan, nag-book na siya ng in-drive. Where are you going? Futsal. Futsal for? To play. For to play. So actually today I teach. So holiday kaya wala silang pasok. And happy teach sa lahat po ng girls, Hindu girls na nagsa-celebrate ng teach. So may tournament sa church namin para dun sa futsal competition. Kaya attend siya today. And ayun nga, inintay namin yung in-drive niya. So, ayan, dumating na ang kanyang in-drive. So, ayan, nakaalis na si Champ. And kahapon, sabi ko magluluto ako ng leche flan. Hindi na natuloy at ako'y tinamad. So, ngayon natin lutuin. Ngayong umaga, magluto ako. Kasi hindi naman ako magluluto ng lunch. Dahil si Champ ay kakain doon sa, dun sa competition. Kasi full day yon, I think, until evening. Dahil meron silang closing ceremony. So, kaming dalawa lang ni Santosh. Kaya, kahit ano na lang. And then, so maaga ako magluluto ng leche flan dahil bigyan ko din doon sa kabila para paalis ngayon. Pabalik na ng Pinas si Tito, kaya anong tawag nito? So bigyan natin ng leche flan bago umalis. Anyway, yun muna, maya naman ulit. Okay, so mag-start na tayong magluto ng leche flan. 9 na eggs lang yung gagamitin ko. Lang natin. Naniya! Sira. So, ayun na. Nadurog ang iba. Nasira yung iba. Whisk lang natin. Lagyan ko ng condensed milk. So, ito ay ito yung homemade ko na condensed milk. Fresh milk. Vanilla powder.
So, gawa tayo ng caramelized dito sa Llanera. Malalaki ang butil ng sugar dito sa Nepal. Okay, ayan. Malamig na ito. So, ilagay na natin ang ating egg and milk mixture. Hindi ko dinamihan yung asukal. Steam na natin. So, itong egg white, gawin ko din siya similar ng leche flan. Sayang kasi matatapon. So, same, lagyan ko din ng gatas. Same procedure, lagyan ko din ng gatas tsaka vanilla. And same leche flan din gawin natin. So, tingnan natin anong magiging lasa. I-mixer ko lang siya para mas fluffy. Lagyan natin ng condensed milk. So ayan, nag-steam tayo ng 35 minutes and check natin maya-maya. So habang nag-i-steam, naalala nyo, last time, I think, how many days ago? 31, almost more than 1 month ago, gumawa tayo ng homemade salted egg. So, ngayon, bubuksan na natin siya. Tingnan natin kung salted nga ang kalalabasan. Saglit lang po. Ayan, ang ating salted egg. Buksan natin. $35 pieces to. Ay, sorry, 30 pieces. 20 pieces yung normal, yung broiler egg, and then 10 pieces na duck egg. So, mag-boil muna tayo ng, I think, supposed to be, ano siya, anong tawag nito? Last August 20 pa. Kaya lang, medyo busy, kaya ngayon pa lang mabubuksan. Yan. So, ito na itsura niya. Umibabaw na yung ano, oh. Umibabaw na yung duck egg. Ibig bang sabihin nun, ano na? Luto na yon. Ganun eh, no? Ayan. Tingnan natin. Mag-boiled ako muna. So, dalawa muna yung binoiled ko. And tingnan natin. Isang duck at saka isang normal na egg. May nag-comment kasi before, I think nakalimutan ko na, i-touch ko na lang dyan. I think si Sir Jose, sabi niya, pagka yung normal egg, 30 days, okay na yon, and pagka yung duck, 45 days. So, yung duck is pang 35 niya lang. So, i-check ko na lang din kung okay na yung pagkakaalat niya. So, maya naman ulit, balikan ko kayo pagka natapos ko ng i-boil. Tawagan pala natin si Bindu Nani. Kasi, excited din yun eh. Nagustuhan niya last time na pinatikim. Sa mga hindi po nakapanood ng paggawa ko ng homemade salted eggs, attach ko na lang po yung link dyan sa taas.
So, last time, kasama ko si Bindo Nani na naggawa ng salted egg and excited din siya. So, tawagan ko muna siya. Ito yung duck egg. Nilaga ko, pumutok, tapos ganyan. Mabaho ang amoy. Sira ata. Bakit kaya? Okay, so ito na yung itlog. Di ba dalawa yung niluto ko? Kaso yung isa, bugok. Sayang. Yung anong tawag nun? Yung duck egg. Bugok kaya pala nasa ibabaw. Sayang. Ito, yung normal egg. Tingnan natin. Ano ko ba ito? Tingnan natin. Pag okay ito, i-boil ko na lahat. Ayan. Parang normal egg lang siya. Hindi pa yata okay. Parang kulang yung salt. Kulang nga yung salt. Parang itlog lang siya. Hindi pa maalat. Hindi pa maalat. Kasi dito yung salt, hindi masyadong maalat. Dapat pala dinamihan ko. Okay. Ibalik ko ulit. Hindi pa ready. Yun. So, sayang ang itlog. Anyway, naluto ko na rin itong leche flan. And mainit pa. Pinapalamig ko pa. Ito yung tsura. Ayan. Tapos, ito yung egg yolk. Medyo mainit pa. Tapos, ang egg white is ganito naman itsura niya. Ayan ang egg white. So, nakain ko na kanina. Ito ko nilagay sa... Kumakain na ako kanina. Kita nyo ba? Masarap naman. Para ng pudding. Hindi ko tinamisan. So, yun. At least successful ang ating leche flan. Parang napaso ako. Ang sakit. And nakapag-prepare na din ako ng lunch namin. Santos ay may tira kaming roti kagabi. Tapos nag-stir fry lang ako ng veg. And ako sana ay magpa-fried rice at itlog na maalat. Kaso, failed ang itlog na maalat. Or dahil kumain ako na matamis. Pero mukhang hindi pa rin maalat. And nagawa ako ng salad. Ito. So, dyan muna kayo. Maya naman ulit. Magandang hapon. Tapos na ako maligo. Tuyo na yung buhok ko. Minsan medyo pagbasa pa, ipinuponytail ko na kasi sobrang init ngayon. Walang ulan. So, andito ako ngayon sa living room dahil ako ay magme-me time. Umalis na si Santos sa kanyang punta siya sa kanyang daily routine. And si Champ, hindi pa bumabalik, gagabihin daw siya. Kaya ako lang mag-isa. And ako ay magme-me time. Manunood ako ng Netflix. May bagong labas na K-drama, yung parang maganda, yung ano yun. Bon Appetit. Hindi ko sure paano bigkasin, Your Majesty. So, kasi simula lang niya and try kong panoorin kung maganda. Mukhang maganda kasi si, ano yun UE na ba yun? Hindi. Immune na pala. Si Immune na yun sa King Dalan. Nagkwentuhan na Medyo, kasi fanatic ako ng K-drama. Nung nasa UAE ako, stress reliever ko yun. So, anyway, ayun, manood muna tayo. Panoorin natin. 오늘의 심사위원 Okay, so habang nanonood, magme-merienda ako.
magme-merienda ako. Kanina kasi, sumabay ako kay Santos, kumain lang ako nung pomelo yung galing sa village. So, magkape lang ako at saka itong peanut butter. Diyan muna kayo. Balikan ko kayo mamaya. So, ayan, andito ako sa kwarto ni Champ dahil kanina dumating siya iika-ika, injured. So, pagod na pagod daw siya. Kakalaro kanina. Injured siya. Anyway, naka-goal naman daw siya ng 3 points. Kaya, at least, ano na siya. Anong tawag nito? Masaya na siya, naka-goal siya. Kahit di sila nanalo. So anyway, ayan. Dito ko na lang siya binigyan ng food kasi hindi na siya makatayo. Pagod na daw siya. And kasi from morning until 6 o'clock yata. Morning to 6. From 9, ano oras ba siya umalis? Mga 10, from 10 to 6. Tapos, hindi pa siya anong tawag nito? Hindi siya nakapahinga. Kaya dito ko na lang siya binigyan ng food. Ayan siya, oh. Say hi. So, bale, nagkasugat siya. Parang natama siya sa another player. Parang nagkabungguan sila. Ganon. So, may sugat siya at saka sprained yung kanyang feet at saka yung likod. So, mamaya lagyan ko ng gamot bago matulog. Ayan, pinapakain ko muna. Okay, so ayan, tapos na siyang kumain and wala naman na masyadong ganap for tonight. So ako'y magpapaalam na sa inyo. Bukas naman po ulit. And bago ko i-close ang video na ito, muli maraming salamat po sa bawat like, comment at shares ninyo ng aming mga videos. At higit sa lahat, maraming salamat din po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. At sa mga bago po sa aming channel, welcome po. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman po pwedeng pakiclick ang subscribe button below at ang notifications bell na din para updated kayo sa aming mga bagong videos. So hanggang dito na lang po muna. See you on the next vlog. Good night everyone. Bye bye. God bless. Ginagawa mo. If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.